mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abile. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Good morning! Maganda umaga po mga kaibigan. Tayo naman po ay magsama-sama na sa loob ng isang oras para po sa ating Ronda Balita sa Umaga. At dito po ninyo matutunghayan mga kaibigan ang mga kaganapan sa Olongapo, maging ang Karatig Bayan ng Karatig Lalawigan ay inyo pong matutunghayan. Yan po mga kaibigan, binabati ko muna ang lahat nating mga kaibigan dyan sa buong Metro Manila na mga nanonood po sa live stream. Binabati ko rin ang lahat ng mga nanonood lalo na sa iba't ibang bansa. Yung mga nakasubaybay na sa Ronda Balita, lalo na sa TV22, ay good morning sa inyong lahat kung saan man kayong dako sa buong mundo. Mga kaibigan, magandang umaga sa buong Metro Manila, Davao, Palawan, Cebu, at ganun din sa mga dito sa Luzon, ang Valenzuela, Bulacan, maging ang Pampanga, Tarlac, hanggang Bataan. Good morning sa inyo sa mga taga-Bataan, Dinalupihan, Hermosa, Limay, hanggang Maripilis at Morong. Good morning din sa ating mga kababayan dito sa ating sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan, na marami talagang nanonood para malaman ang mga kaganapan sa ating lalawigan. Ganon din sa mga taga-barangay tipo Hermosa, Bataan, lalo na sa mga barangay opisyal na nakatutok sa ating sa TV22. Good morning din sa mga taga New Cabalan, Olongapo City. Mga kaibigan ko dyan, mga taga Purok Sais, yan, taga Sitio Iram, na napakalaking lugar. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ganon din sa ating mga kababayan sa Purok 5, Purok 4, Purok 5 Imidya, yan, Purok 3, Purok 4, hanggang dyan sa Purok 2, 7, at sa Purok 1. Kaya medyo pabaliktad po mga kaibigan. Dahil magpasok nyo po ng Olongapo, ang una po ninyong madadaanan ay ang Purok 6. Sunod ang 5:30, sunod 5. Pagkasunod ng katapat ng 5 naman ay Purok 4. Tapos malayo-layo pa yung 3, bago 2. Ang Purok 7 naman napakalayo sa kabila naman. At ang bago naman ang Purok 1 ay papunta na po sa Old Cabalan. Good morning sa mga Estadyan family. Good morning sa inyo dyan mga kaibigan. At doon sa ating mga masugid na taga-subaybay, yung Gadingan family at Yus Santos family dyan sa Malaking Bato, dyan sa Old Cabalan. Good morning sa mga opisyal ng mga jeep na brown. Good morning sa inyong lahat na nakatutok para malaman ang mga kaganapan sa Olongapo. At ganoon din sa ating mga barangay dyan, sa kabarangay dyan, sa barangay Old Cabalan. Good morning sa inyong lahat, Tugadi, Apak, at Munong family. Kay Kanits. Good morning sa inyong lahat dyan. Aquino family, Ayusa, itong Laksa, Tolentino, Dumangas, Surya. Good morning sa Surya family. At ganon din sa ating mga kaibigan dyan, si Ducos family, Alba, Di Guzman family. Good morning sa inyo lahat, buong Old Cabalan, at sa buong mga barangay opisyal ng Old Cabalan sa pangunguna ni Bas Palo. Good morning sa inyong lahat dyan. At kung ano man mga balita ay dapat ninyong may parating kagad. At Barangay Santa Rita, good morning. Babayuhan, Tabakuhan, Kalaklan, Kalalaki, Kababae, Asinan. At ganon din sa Banikain kay Sir Wilfredo, good morning. Ang ganon din sa Wistapinak, Istapinak. Sa Istapinak naman, good morning kay Nanay Floring
ng Pamilyang Mayor. Good morning sa inyong lahat. At ganoon din sa East Bahak-Bahak. East Bahak-Bahak pala si Nanay Florin. At West Bahak-Bahak, good morning sa inyong lahat. At Barangay Barito hanggang Subic, San Castillejos, Samba hanggang San Marcelino, at dyan sa San Antonio, San Felipe, San Narciso, Kabanggan hanggang Butulan na naaabot po ng ating signal maliban po sa live stream. Sa pamagitan ng antina ay yung mga naaabot, kaya akin pong binabati kayo dyan. Good morning sa inyong lahat. Sama-sama na po tayo para sa Ronda Balita. Mga kaibigan, sa mga Ilocano na imbag na bigat, da kayo amin na po. At na manggaday alokoyo mo kaganawan sa mga sambalin nyo. Mayapa baki kayungan sa mga kapangpangan. At mayong buntag sa mga naminog na nanaong mga Bisaya. Maupay na aga sa mga waray. Mayad nga timpano sa mga kuyunin. At na maayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot Ilongga. Ako po, si Tommy Abilit. Makakasama na po ninyo sa Ronda Balita sa umaga. Babalik po ako pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Mga balita, at tayo po ay para sa ating mga balitang nasyonal. At sa mga ulo ng ating mga balita is dalawang masamang namumuong samang panahon na posibleng magiging bagyo ay papasok sa kauna-unahang taon, ang bagyong Amang. At rollback ng petroleum ay bababa na naman ng 1.70 ang gasolina at bababa din ng 1.50 ang diesel. Samantalang executive clemency para sa preso na kabinbin pa ayon sa palasyo. Trabaho ng teacher sa mga kapag bumalik ang sa Pilipinas na mga nagtatrabahong teacher sa bilang OFW ay mayroon ng nakahandang mga trabaho. Yan ang ating mga pangunahin at ulo ng ating mga balita. Samantalang sa Olongapo naman, sa mga ulo ng balita sa Olongapo, ang 6.5 magnitude na lindol na tumama sa Zambales ay hindi nakakaepekto sa daloy ng kuryente ayon sa National Grid Corporation. Estudyante na napagtripang paluin ng bato sa ulo sa Barangay Santa Rita ay pinaniwalaang adik ang may kagagawan. Civil society umalma na sa plano ng Paulino administrasyon na ituloy ang pagpapatayo ng sabungan. Grupong Akbayan umalma na rin sa itatayong sabungan. Yan mga kaibigan ang mga ulo ng ating mga balita sa Olongapo City. Maliban sa nasyonal, at tayo naman po ay maghahatid na ng mga balitang nasyonal. Lumaki pa ang posibilidad na maging bagyo ang namumuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ito ang lumabas na data ng National Oceanic and Atmosphere Administration o NOAA dahil sa ipinakikitang sirkulasyon ng naturang weather system. Dalawa ang namataang namumuong sama ng panahon sa Pacific Ocean at isa na rito ang inaasahang makakaapekto sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Kapag naging ganap ng bagyo ito, bibigyan ito ng lokal na pangalan sa pangalang Amang na magiging kauna-unahang bagyo para sa 2015. Samantalang inaasahang lalo pang lalamig sa
malalaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw dahil sa paglakas ng amihan. Nitong Sabado ng umaga na itala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila na umaabot sa 18.9 Celsius degree ng bandang alas 5:15 ng madaling araw. Sa bahagi naman ng Baguio City at Benguet ay apektado ang andap ang mga pananim ng gulay dahil pa rin sa malamig na temperatura. Yan po mga kaibigan ang unang balita ng ating sa Balitang Nasyonal. At sa balitang isa pang nasyonal, pagbisita ni Pope Francis ay posibleng uulanin. Ay oo talaga to dahil papasok si Amang Posibleng uulanin ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban City sa Sabado, Enero 17. Ayon sa Philippine Atmospheric itong tinatawag nating pag-asa ay inaasahang ang pag-ulan sa bahagi ng Visayas sa pitsa mismo ng pagdalaw ng Santo Papa sa mga nasasalanta ng super typhoon na Yolanda noong 2013. Ang pag-uulan po mga kaibigan ay dulot ng low pressure area o LPA na mararanasan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ang kasalukuyan namang binabagtas ngayon ng low pressure area ang dagat ng Dagat Pasipiko patungo ng Northern Samar at Bicol region. Batay ito mga kaibigan sa schedule na darating ang Santo Papa sa Tacloban City Airport sa Sabado po ng umaga dakong alas 9:30. Samantalang mga kaibigan at ito naman po ang sa mga lugar na tinatawag na pupuntahan ni Pope Francis ay umapila ang pagyuyusi ay bawal, kaya umapila ang isang grupo ng health advocate sa publiko na huwag manigarilyo sa mga pagtitipong dadaluhan ni Pope Francis sa pagbisita nito sa bansa. Apila ito ng New Voice of the Philippines o NVAP. Ang presidente na lang si Emer Rojas sa mga smoker na ikonsidera ang maraming tao na tiyak na dadalo sa papal event, lalo na po ang mga bata na maraming malantad sa sikanhan na smoke. Ayun na, sila yung makakalanghap. Ilan sa mga aktibidad ng Santo Papa sa pagbisita nito sa bansa ay ang misa sa Manila Cathedral Quirino Grandstand na pakikipagkita din sa ilang piling pamilya sa Mall of Asia Arena sa Pasay, pakikipagpulong sa mga kabataan sa University of Santo Tomas, misa din sa malapit sa Tacloban Airport, espesyal na pananghalian sa Palo, Leyte, at kasama ang mga biktimang super typhoon Yolanda at malakas na lindol sa Bohol at iba pa. Samantalang may mga oras naman na isasara na pangsamantala ang Quirino Station sa Manila, ang Light Rail Transit o LRT. Sa mga araw na narito sa bansa si Pope Francis. Ayon sa pamunuan ng LRTA, kaunting adjustment lang naman sa operasyon ng LRT.
ang isasagawa kaugnay pa rin sa pagdating sa bansa ni Pope Francis sa Enero 15. Sinabi ni LRT Authority spokesman Hermando Cabrera, walang loading at unloading sa Quirino Station sa Enero 15 mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng umaga, alas 10 ng gabi. Habang sa Enero 16 naman, buong araw na mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi, sarado ang naturang station. Sa Enero 17, walang loading at unloading mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga at magbubukas lamang ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gayunman sa Enero 18, buong araw na sarado ang Quirino Station at sa Enero 19 naman magbubukas lamang ang station mula alas 9 ng umaga hanggang gabi. Ayan po mga kaibigan ang para doon sa mga dadalaw doon sa pagbisita na ni Pope Francis. Mga kaibigan, at least nalalaman na po ninyo ang mga schedule ng inyong pupuntahan. Kung kayo po'y manggagaling ng Caloocan at pupunta ng Quirino Station kung sasakay kayo ng LRT, ay sarado po yan. At bakit ang Quirino Station lang? Executive clemency para sa priso na nakabitin pa. Ayon sa palasyo, nakabitin pa ang igagawad na executive clemency para sa pipiliing priso na inirekomendang mabigyan ng kapatawaran ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang regalo sa pagbisita ng Pope Francis. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, iniriripaso pa at sinusuri pa ng mabuti ng Department of Justice ang dokumento ng mga prisong irerekomendang mabigyan ng pardon ng presidente. Nakausap niya nito si Justice Secretary Laila De Lima nitong weekend at hindi pa natapos ang pagre-repaso sa mga papeles ng mga piling priso at taliwas ito sa anumang inihayag ni De Lima noong unang linggo ng Enero na isusumitin na niya agad ang rekomendasyon sa Office of the President. Karamihan sa mga mabibigyan ng executive clemency ay ang matatanda at may sakit ng mga presong matagal nang nakapiit sa nasabing mga bilangguan. Ayan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal. Babalik po ang Ronda Balita pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth.
The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Patuloy po tayo mga kaibigan. At balitang nasyonal pa rin. Kapag bumalik ng Pilipinas, trabaho sa teacher ng OFWs, may naghihintay na trabaho sa bansa ang mga overseas Filipino workers na nagtapos ng pagtuturo. Kapag bumalik na ito at lumahok sa programang balik pagtuturo ng Department of Education at ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, inilunsad ng DepEd at ng DOLE sa Pilipinas. Ikaw ang ma'am, sir, na humihikayat sa mga grupong naging OFW na bumalik na sa bansa para magturo simula ngayong taon na ito. Ayon kay Coloma, naglaan ang Department of Education ng di bababa sa 300 na pwesto para sa mga OFW na nais bumalik sa Pilipinas at magsisilbing guro. Kabuuhan ng 39,000 ang bakanting posisyon ngayong taon para sa mga guro. Ayon kay Coloma, may nauna ng OFW na guro ang nakapasa sa screening ng DepEd at maaari nang mag-umpisang magturo bilang bahagi ng National Reintegration Program para sa mga OFW. Nais niya ng gobyerno na bumalik ang mga gurong OFW para magamit ang kanilang pinag-aralan at maglingkod sa kanilang bukas sa kanilang bukasyon bilang tagahubog sa katauhan ng mga kabataan. Yan, tama nga naman eh. Bakit kasi ninyo pinabayaan? Kaya nag-abroad, ibang lahi tuloy ang tinuturuan. Samantalang mga kaibigan, rollback na naman ng petrolyo. Non-stop. Wala nang tigil to. Magandang pangyayari ito. Ito ang pinaka-good news para sa lahat. Pero ang problema pa rin ng iilan nating mga kababayan sa Olongapo, bakit daw mataas pa rin ang pamasahe? Ito po mga kaibigan, nag-anunsyo na ang tatlong kumpanya ng langis ng big time rollback ng kanilang produktong petrolyo kaninang hating gabi. Pinangungunahan ng Big Three Company ang Petron Corporation, Chevron, Caltex at Pilipinas Shell ang pagbaba sa kanilang produktong petrolyo ng gasolina sa halagang
1.70 kada litro. Ay, kamura, kaganda nito. Pwede nang magsasakyan. Sa kerosene naman, 1.60 habang ang kanilang diesel naman ay 1.50. Pwede na. Gayon din ang kumpanyang PTT na nagtatapyas ng kanilang produkto ng 1.70 kada litro ng gasolina at 1.50 naman sa diesel. Naging epektibo ito. Dakong alas 12:01 kaninang hating gabi. Bandang alas 6 naman ng kaninang umaga na mag-anunsyo na rin ang Phoenix Petroleum tungkol sa pagbaba ng kanilang produkto ng parehong halaga para sa gasolina at diesel. Matatandaang nagsimula ang sunod-sunod na big-time rollback sa produktong petrolyo bago pa man matapos ang 2014. Sa kasalukuyan, naglalaro na sa pagitan ng 38 na lamang hanggang 40 ang kada litro ng presyo ng gasolina mula sa dati nitong presyo na umaabot sa 50 pesos kada litro, habang nasa 27 o 29 na lamang din kada litro ang diesel. Nakaganda nito. Good news sa ating mga kababayan. Malaking naitulong talaga ang ICIS. Kaya pwede nang gumala kahit saan. Mura na ang gasolina. Samantalang balitang pulis, ay ito naman. Isang police station hinagisan ng granada. Binumba pa. Nabulabog ang mga pulis na nakaduty sa isang himpilan ng mga ito matapos hagisan at pasabugan ng granada ng hindi pa nakilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo sa Caloocan City. Kahapon ng madaling araw po ito, mga kaibigan. Base sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, dakong alas 12:43 ng hating gabi o madaling araw, anang hagisan at pasabugan ng hindi nakilalang suspect ang opisina ng Northern Police District Special Operation Unit. Ito po'y sa kahabaan ng Langaray Street, Barangay 14 ng nasabing lungsod. Matapos nitong mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng kanyang motorsiklo, hindi pa nakuha ang plaka habang wala namang nasugatan at nasawi sa naturang pagpasabog. Maliban sa dalawang sasakyan na Toyota Vios at Toyota Corolla na nagtatamo ng damage ng madamay sa nasabing pagpapasabog. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang MK2 hand grenade ang ginamit sa pagpasabog, kung saan ay patuloy ang investigasyon ngayon upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspect at motibo nito sa paghagis ng granada sa naturang himpilan. Baka nakutungan. Kaya na pikon na pikon. Kaya hinagisa na lang. Yan ha. Sa panghuling balitang nasyonal, Zambales niyanig ng 5.9 magnitude. Yan. 6.5 ang sinabi ng PBOX eh. Hindi pare-pareho kasi talaga ang inyong ulat. Metro Manila nililindol. Tumama ang magnitude 5.9 na lindol sa Zambales na naramdaman sa ilang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila pasadong alas 3 kahapon ng madaling araw. Sa ulat ng PBOX, 6.5 nga sa PBOX nga dito sa amin
na itala ang sentro ng lindol sa layong mali naman ito. 80 kilometro ang 30 kilometro o 30 kilometro mula sa timog kanluran ng bayan ng San Antonio. Doon sa ulat ng PBOX ay 15 lang. Naramdaman din ang lindol ng intensity 4 sa San Antonio, Butulan, Subic, San Felipe at San Narciso, Zambales at ang ng Olongapo City. Intensity 4 naman sa Pateros, Pasig, Manila, Quezon City, Makati, Parañaque, Malabon, Pasay, San Mateo, Binangunan at Montalban, Rizal, Hagunoy, Obando, Bulacan, Dagupan City, Lingayen, Pangasinan, Indang Kawit, Cavite, Bacoor, Angeles City, Clark, Pampanga, Maribeles, Bataan, Pakil at Los Baños ng Laguna. Naitala ang intensity 3 sa Tagaytay City, San Miguel, Tarlac, Baler, Aurora, Gapan, Nueva Ecija at Santa Barbara, Pangasinan, at intensity 2 naman sa Baguio City, Batangas City at Puerto Galera, Oriental Mindoro. Nasundan ito ng aftershock sa ganap na alas 5:08 ng umaga ng madaling araw na naitala naman na mayroong magnitude 2.3 sa layong 20 kilometrong timog kanluran mula sa bayan ng San Antonio, Zambales. Subalit wala naman napinsalang naidulot ang nasabing paglindol. Yan na. Bagamat iba ang ulat ng unang ibinigay ay magkakaiba. Hindi naman kasi na perfecto ang mga report nila sa PBOX. 6.5 magnitude na lindol na tumama sa Zambales ay di nakakapinsala sa National Grid Corporation of the Philippines. Ipinagmamalaki ng National Grid Corporation of the Philippines ni Ernesto Vidal, tagapagsalita ng naturang kumpanya, na maging panatag ang mamamayan ng Bataan, Olongapo, Zambales na walang magaganap na power interruption dahil wala umanong na damage sa mga transmission facilities ng NGCP. Kahit tinamaan ito ng 6.5 magnitude na lindol dakong alas 3:30 na kahapon ng madaling araw. Matandaang 15 o 15 kilometers ang layo mula sa southwest ng bayan ng San Antonio, Zambales, at may lalim naman na 80 o 80 kilometro ang layo mula sa ibabaw ng lupa. Buong pinagmamalaki ng NGCP na walang napaulat na napinsala na mga kagamitan o pasilidad ng NGCP, kung kaya tuloy umano ang serbisyo ng kanilang kumpanya sa mga mamamayan ng Olongapo, Bataan at Zambales. Estudyante na napagtripang paluin ng bato ng pinaniwalaang adik namatay sa James Gordon Hospital. Ayan po mga kaibigan, matindi ito. Sa kabila ng ating pagsusumikap, sa kabila ng administrasyong pagsisikap na itago ang mga kaganapan sa Olongapo, nakakalusot pa rin. Labis ang paghihinagpis ngayon ng magulang ni Queenie Limpot, 14 anyos, third year high school, na namatay sa pamamalo ng bato sa Barangay Santa Rita, Olongapo City, Kamakalawa. Mga kaibigan, nakilala ang suspect sa pangalang Marley Lincot.
first year high school na agad tumakas kasamang magulang nito upang takasan ang ginawa nitong krimen. Ayon sa report ayon sa report, sakit ng ulo umano ito ng talaga ng sa nasabing lugar ang suspect na ito sa kanilang lugar, kung saan ay pinaghinalaang gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Matatandaang isang dalagita din ang napaulat sa Barangay Santa Rita ang ginahasa at pinatay na itinapon lamang sa likod ng simbahan ng Santa Rita. At hindi pa nabatid ang pangalan dahil sa news blackout sa Olongapo City at sinisikap nitong mapaganda pa rin ang imahe ng Olongapo sa kabila ng pagtaas ng kriminalidad. Mga kaibigan, ang pagbabalita nitong nakalap naming balitang ito ay hindi po kami nakakakuha sa police station. Hindi rin kami nakakakuha ng detalye pagdating sa ospital dahil ang lagi nilang sinasabi ay tumawag kami at humingi kami ng panghintulot mula sa Public Affairs Office sa City Hall. Kaya mga kaibigan, ang mga balitang aming ibinibigay sa inyo ay sariling sikap ng himpilang ito para maiparating lamang namin sa inyo ang mga kaganapan sa Olongapo. Bakit natin kailangan pang ilihim? Para ano? Para pagandahin ang imahe? Huwag naman po. Katulad nito, kung paano makapag-ingat ang ating mga kabataan kung hindi natin ito iuulat sa bayan. Katulad nitong isang 4th year high school na pagtripan lang din ng isang babae, kapwa niya babae, hinataw ng bato sa ulo na kumatos muna bago namatay. Nitong mga nakaraang linggo, dalagitang nirape at pinatay, itinapon sa likod umano ng simbahan ng Santa Rita. May lumabas po bang balita? Wala. Dahil nga po sa news blackout. At pilit po mga kaibigan na pagagandahin ang imahe ng Olongapo at papaniwalain ng iilang mga mamamayan na maganda ang peace and order sa Olongapo. Samantalang sa bayan pa rin ng Olongapo, kung matatandaan po ninyo sa lungsod ng Olongapo, kung inililihim ang mga kriminalidad, pagtaas ng druga, pagtaas ng krimen, pagpatay, na kung saan karamihan ang mga nabiktima ay mga kabataan. Ito naman ang medyo panibagong malaking issue o malaking matawag nating na balita ngayon sa Olongapo. Sa halip na pagtuunan ng peace and order at ibang proyekto sa lungsod ng Olongapo, ay isang sabungan ang proyektong kanilang itatayo sa lungsod na ito. Nagkakandakuba na nga tayong mamamayan. Pagkatapos ito, sugalan na naman ang itatayo. Diyos ko por santo. Dahil dito, ang civil society ay umalma na po sa plano ng Paulino administrasyon na ituloy ang pagpapatayo ng sabungan malapit sa eskwelahan sa Barangay Calaclan sa Olongapo City. Umalma na ang grupo ng civil society sa Olongapo City dahil ipagpipilitan ng kasalukuyang administrasyon na ipapatayo ang sabungan sa Olongapo kung saan ay malapit pa ito sa paaralan ng Barangay Calaclan.
inaasahang hindi lamang ang civil society ang aalma sa plano ng Administrasyong Paulino, kundi may lalabas pa umanong mga organisasyon na kukontra sa plano ng Administrasyong Paulino. Napag-alaman na isang konsehal umano na tatakbong pagka-vice mayor ang nagpanukala ng una. At ngayon naman ay hindi na sa pamamagitan ng resolusyon itatayo ang nasabing sabungan, kung hindi ay kanya nang ipinanukala na idadaan na ito sa isang ordinansa. Ang pagpapatayo ng sabungan para hindi na matutulan ng mamamayan. Mabigat po kapag naka-city ordinance yun. Napakahirap po tanggalin nun. Kasi kailangan mo pang aamindahan yun. Sabungan ang kitatayo. Kaya magiging aware na po tayo. Dahil dito, biglang lumutang ang iilanang mga organisasyon. Grupong akbayan, umalma na din sa itatayong sabungan. Ito na yung sinasabi natin. Tinatawagan na ni Mark Figueras ang iba't ibang leader ng organisasyon sa January 14, 2015 na magtitipon-tipon sila sa Sangguniang Bayan Hall. Sa Sangguniang Bayan na ito, dakong 1:00 ng hapon upang kundinahin ang pagpapatayo ng sabungan sa may barangay Kalaklan, Olongapo City. Sa araw na ito, itong araw ng Lunes, ay magsasagawa na ng pagpupulong ang iba't ibang leader ng organisasyon na pangungunahan naman ng leader ng Akbayan ng Olongapo Chapter na si Mark Figueras. Ang pagpupulong na ito ay upang paghandaan ang isasagawang asemblea ng mga leader sa City Hall ng Olongapo sa January 14 sa loob ng Sangguniang Bayan Hall. Kita niyo na po mga kaibigan, yan na po ang maidudulot na medyo negatibo na sa kasalukuyang administrasyon. Samantala mga kaibigan, dahil sa pagbabalita at pagsisiwalat ng mga katiwalian sa Olongapo City, business permit ng Subic Broadcasting Corporation ay ilalabas lamang kung tatanggalin na si Mr. Tommy Abilie alias Biguas. Ito ang pahiwatig ng City Planning ng Olongapo City sa pangunguna ni Tony Car Balde, aka Teki Balde, sa sulat dito sa management ng Subic Broadcasting Corporation na tila gusto ng City Planning na ilalabas lamang ang business permit ng SBC nito kung tatanggalin lamang si Biguas sa naturang himpilan. Ginamit ni Mr. Balde ang isyu ng mga katutubo kung saan ay matagal nang tapos. Subalit sinakyan ito ng mga konsehal para lamang tuluyang mapaalis ang programang Biguas na nagsisiwalat ng katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Giniit ni Balde na dahil umano sa ginawa nilang resolusyon na persona non grata laban kay Mr. Tommy Abilie dahil umano sa panglalait ng mga katutubo. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na nagtungo ang mga katutubo sa programa ni Biguas para makipagsundo dahil nagagamit lamang umano sila ng kasalukuyang mga politiko na pinagpipilitan
na marami umanong nagrereklamong katutubo. Pero walang nagrereklamong katutubo po, mga kababayan. Kung hindi, ang ginamit nilang nagrereklamo ay ang grupo ng Batang Gapo na hawak ng kasalukuyang administrasyon. Ayan po, mga kaibigan. Kaya lumalabas po yung kanilang pag-antala para ilabas ang business permit ng Subic Broadcasting Corporation ay dahil nasasaktan sila na maipapalabas namin ang lahat ng kaganapan sa Olongapo City. Katulad po yan, mga kaibigan, ng mga dalawang kabataan na namatay. Hindi po yan lumabas sa lahat ng pahayagan. Sadya po yang itinatago. Kahit sinong mga reporter na pupunta sa hospital ng James Gordon Hospital, ay ang bilin doon, kailangan kumuha ng permiso sa Public Affairs Office kung saan ay pinamumugaran ng mga bayarong na sila doon daw kumuha sa kanila ng permiso bago ilabas ang mga istorya. Marami na pong himpilan, kaya pati mga kapulisan ay nalilito na rin. Paano sila gagalaw ay pati sila kanilang karapatan, yung kanilang kalayaan bilang pulis, dahil nakabukod yan. Hindi naman sila under ng local government. Pati sila inuudyokan ng kasalukuyang administrasyon para kontrolin at ilihim sa mamamahayag ang mga kaganapan sa Olongapo City. Paano naman tayo makapag-ingat nito? Paano naman natin sabihan ng ating mga anak kapag sila'y gumala na, sige anak, okay lang sa inyo kahit magdamag, walang problema, dahil wala naman tayong nababalitaang mayroong mga pinatay na kabataan. Kaya ba nating banggitin yan? Katulad ng naglalakad lamang na isang estudyante na pagtripan ng kapwa niya estudyante, hinataw ng bato sa ulo, namatay ang bata. Pilit itatago, pilit inililihim para hindi malaman ng mamamayan. Isang dalagita ni rape, itinapon sa likod ng simbahan. Kailangan pa ba nating ilihim yan? Kailangan nating ibalita yan para malaman ng mamamayan ng Olongapo na mayroong mga nagaganap na ganon, para yung mga kabataan ay maagang umuwi sa inyong tahanan at mag-ingat, dahil hindi na po tiyak ang seguridad ng mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, maging sa mga katandaan. Mga kaibigan, yan po ang mga paalaala ng Subic Broadcasting Corporation sa ating mga kababayan na mag-ingat lagi para hindi po tayo mabibiktima ng mga masasamang loob. Gamat sinikap natin na makuha natin lahat ng mga kaganapan sa Olongapo, ay talagang parang tila kami nagkikipag-agawan sa balita, dahil may grupong ayaw ipapalabas, may grupo naman na nais iparating sa mamamayan. Marami pong salamat sa inyo. Lagi nyo po akong sinusubaybayan, lalo na po sa mga taga-ibang bansa na nanonood sa Ronda Balita sa umaga sa Subic Broadcasting Corporation TV22. Maraming salamat po. Lagi po kayong tututok sa TV22 mula alas 7 hanggang buong araw hanggang alas 12 ng tanghali, mga programang Olongapo. Ako po si Tommy Abili ay nagpapasalamat po sa inyo at mabuhay po kayo.